Chandu, happy birthday sa'yo. Di ba? Ano namin yun, station manager namin yan, si Sexy Megan. Hindi halata. Kasi napaka low profile po ni Sexy Megan, mga yes pre. Napaka low profile. Siya yung tipo na jojowain na napaka low maintenance. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga kay Sexy Megan noon alam mo Mama Meggy, no, hindi kita nakita na nagbag ng mga branded, hindi kita nakita na nagkaroon ng mamahaling damit, no, because napaka low profile at napaka simpleng babae ni Sexy Megan. Oo, no. Siya yung tipo na sobrang simple lang, no. At station manager namin yan. Si Sexy Megan. Happy birthday, Sexy Megan! Ang aming lakwatsera. Ang aming lakwatserang station manager. No? Ang aming lakwatserang station manager na mahilig sa trip. Sa out of town, sa out of the country na si Sexy Megan. Happy birthday, Sexy Megan. Happy birthday. Happy birthday. Dali magkwento ka na, Martian. Ito na mga bata, ito na mga yes friend. Ang ating kwento lang kwentahan yung isang araw na pinamagitan ang kalabaw at ang kabayo. Yun, ang kalabaw at ang kabayo. Noong isang araw, sa isang malayong lugar ay merong isang kalabaw na sobrang hardworking. At itong kalabaw na ito ay bumubuhat ng mga mabibigat at kumakain ng mga tuyong damo. At nakita niya ang isang napakagandang kabayo. Puting kabayo kung saan ay inaalagaan ng mga tao doon sa lugar na yun. Ang sabi ni Kalabaw habang nakatingin doon sa puting kabayo ay? Tignan mo! Yung puting kabayo, ang kinis-kinis. Sinusuklayan siya. Pinapakain ng mansanas. Pinapaliguan. Pero eto ako ngayon. Eto ako ngayon, isang kalabaw na nasa putikan at kumakain ng mga tuyong damo. Ang drama! Heto ako ngayon! Pero yung kabayo, grabe, yung alaga nila. Ako netong kalabaw! Pinapahirapan nila. Pero yung kabayo, sobra Oo. Tapos ngayon, pinuntahan ni Kalabaw itong si Kabayo. Ang sabi ni Kalabaw sa kabayo, "Hoy, kabayo." Sabi ng kabayo, "Ano?" "Ano yun, Kalabaw? Kaya pala amoy kalabaw, nandito ka pala." Kaya pala amoy kalabaw. "Ano ang sadya ng kalabaw na yan sa akin?" Ang sabi ng kalabaw, "Alam mo, idol kita. Kasi tignan mo, para kang kabayo sa fairy tale. Ang kulang na lang sa'yo ay may sumakay na prinsipe. Pero eto ako." Nag-self-pity na naman. Nag-self-pity na naman yung kalabaw. "Eto ako ngayon. Kakain na naman ng mga tuyong damo. Maliligo sa putikan at magbubuhat na naman ng mga mabibigat. Pero ikaw, susuklayan, papakainin ng apple, pakikintabin." Tapos sabi ng kabayo, Ano sabi ng kabayo? "Ganun talaga." "Ganun talaga, Kalabaw. Sorry ka." Grabe na ba yung kabayo na yan? Diba, no? Hindi man lang humble. Oo, no? Hindi man lang humble. At umalis itong si Kalabaw. Habang si Kalabaw ay nakatingin kay kabayo doon sa malayo, ay bigla siyang may narinig. Oh, ano yung narinig niya?
merong narinig itong si Kalabaw na isang wangwang. Isang wangwang. Isang mahabang ganon. Wangwang ba yun? Basta yun. Isang yun pala ay merong isang paparating na digmaan. Nako! May digmaan! At sabi ng Kalabaw, hala! Anong nangyayari? Ngayon ay bigla na lamang may mga sundalo. At sinabi ng sundalo na kailangan namin ng kabayo. Yari. Yari at ang sabi ng Kalabaw, hala! Kukunin nila yung kabayo. At ang sabi ng kabayo doon sa mga sundalo, lulululululu. Ano gagawin nyo? Kinuha ng mga sundalo itong si kabayo. At nakita na lamang ng Kalabaw na nagkakagulo na dahil sa digmaan ay nakita na si Kalabaw ay si kabayo. Nalilito ka pa, dalawa na lang yung karakter. Bakit? Perfect ka? Sige, ikaw na magkwento. Dali na, tapusin mo na. Nakita ng Kalabaw si kabayo na tumatakbo na wala na ang kinis, madumi na siya, at nakabulagta na. Oh no! Nakabulagta na ang maganda, makintab at kumakain na mansanas na si kabayo. At ang sabi ni Kalabaw, doon sa kabayo. sabi ni Kalabaw sa kabayo, wawa naman! Wawa naman da kabayo! Kaya mga bata, ang aral natin dyan, walang forever. Hindi lahat na nakikita mo ay walang hangganan. Ayun. Kaya naman, ma-appreciate mo kung ano yung mga meron sa'yo at huwag ka maiinggit. Kasi nga naman, walang forever! Sexy Megan na! Happy birthday, Sexy Megan! Hoy, Chillax 101 na!